Magandang umaga mga kababayan, isang panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating pagsasamahan ngayong araw na itong mga kababayan. So ngayon po ay wala kaming misyon kasi si Sir Paul po ay pumunta ng Cebu. Kaya wala munang akyat sa bundok. So ang mga ganap ngayon, dito lang ako sa bahay, maglilinis lang ako ng paligid. Kasi sobrang kalat nga, di ba, nung nakaraang vlog ko dito, sobrang kalat sa likod. So ang gagawin ko, lilinisan ko yon and then yung mga halaman ko. So, kailangan na nila ng alaga. Kasi alam niyo naman buntis si Mrs. So, hindi siya masyadong makaasikaso sa mga bagay na yan. And then yung sa likod din, medyo mabigat na trabaho yun. Kaya ngayon, yun yung ating gagawin. Pero bago ang lahat, bago natin gawin yon, syempre kailangan natin magkaroon ng laman yung tiyan. So, luto muna tayo ng ating agahan. So, let's go! Meanwhile, So, yan mga kababayan, si Mrs. tulog pa. So, magluluto lang ako ng gulay. Ito. May karlang, tapos talong, and then yung mais na galing dun sa bundok, dun sa mission namin kahapon. So, nakadala ako ng mais. So, masarap to sa gulay. Kaya ito yung natin. Tapos, kapayas. Tapos, hindi mawawala yung ating tanglad. Okay. So, prepare lang ako, tapos lutuin natin to. meanwhile, So ayan na yung ating ulam mga kababayan, yung niluluto ko kanina. So may gulay, ito purong gulay lang talaga yan, walang halo yan. Tapos may isda tayo na pinirito, sausawan. And then syempre di mawawala yung kanin. So ito yung agahan namin ngayon mag-asawa. Para may lakas na gawin natin yung mga dapat gawin ngayong araw na ito. Tapos yan gulay para syempre healthy si baby tsaka si mommy, di ba? So kain tayo mga kababayan. Gisingin ko lang muna si Mrs. O yan na mga kababayan, kain tayo. Yan yung ulam namin. Wow, sarap. Thank you, Bobby. So kain muna kami mga kababayan. Mamaya ulit trabahuin na natin yung sa likod ng bahay. Ay, very good. So kain. meanwhile, So ayan mga kababayan, at umpisahan na natin yung paglilinis dito. Kasi medyo marami-rami itong lilinisan natin. Pero siguro itong part na to, ewan ko, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dyan. Pero yung mga yung ginawang damba, eto, tsaka yung mesa, sisirain ko na to. Tapos yung mga kahoy ilagay ko dun sa gilid. Kaya yan. Siguro ito, dito na lang muna siguro yan. Kasi ang nasa ilalim naman nito mga kababayan is yung mga bakal. Bakal tsaka semento yata. O dito na lang yan. Yung ito kasi, sagaba lang. Kasi malaki oh. Tapos sagabal dito sa part na to. Kaya tanggalin natin. Ngayon lang tayo magkakaroon ng time kasi sa susunod na mga araw, balik misyon na naman tayo. Kaya ayan, gawin na natin to. meanwhile, So ayan mga kababayan, at okay na, medyo maliwalas na siya tingnan. Ito lang talaga yung kulang na lang. Hindi ko rin naman siya pwedeng itapon mga kababayan, sayang kasi. So ang gagawin ko dito, yung pwede pang magamit, yun yung iiwan ko muna. Pero sa tingin ko naman, lahat naman ng nandito magagamit pa. Kaya dyan na lang muna yan. So at least eto na part na to, yan makikita nyo naman, okay na siya, diba? So yan, at least na nakunan-kunan yung natin, yung kalat sa bahay. Diba? So konti na lang yung natin. So soon baka pala rin magkaroon tayo ng budget, mapaganda natin tong paligid ng bahay.
Kasi ang bala ko pa mga kababayan, dun sa likod, dun sa labahan, etong mga sina to, tsaka may bakal dyan sa ilalim niyan, yun yung gawin doon. Materialis ba? Para at least, konti na lang yung bibilhin ko na materialis. Tipid-tipid. Sayang din eh. Alam nyo kababayan, itong lugar namin, dati nung pagbili ko nito, talagang napaka pa nito, tahimik. So wala pa masyadong bahay, wala pa masyadong mga tindahan, pero ngayon grabe ang dami ng mga establishment mga kababayan. At kung napapansin nyo, yung mga bahay na yan po ay subdivision, yan po yung Dika Homes Mintal. So nung bumili ako ng lupa dito, yung lote, so may na yan, andyan na yung subdivision na yan. Pero ngayon mga kababayan, nung galing ako sa Japan, pag uwi ko, grabe, sobrang dami na ng ng mga bagong subdivision na andito sa area na to. Kaya nakaka-amaze lang talaga mga kababayan. Sobrang bilis na lumago itong lugar na to. Kaya masasabi ko na mas maganda talaga na mag-invest ng lupa dito sa area namin, dito sa Mintal. Ayan, kasi napakabilis ng progress dito mga kababayan. Kung gusto mo na dito tumira, napakaganda din kasi ayan, kung makikita nyo naman sa shot natin sa drone, napaka peaceful, di ba? At marami pa yung mga puno, so malamig po siya tirhan. At hindi po gaya sa downtown na malapit sa baha, ganyan. So yung downtown kasi ngayon medyo siguro may mga tao na gusto tumira doon, pero kadalasan siguro sa atin gugustuhin yung ganitong setup ng kapaligiran, di ba? May gusto lang ako i-share sa inyo mga kababayan, kasi sa napapansin ko kasi dun sa sa Japan, about dun sa mga sa gubat dun sa Japan. Ibang-iba sa atin kasi sa Japan kadalasan talaga nandun mga puno lang. So sinabi ko nga dun sa Kinabam dati, masyal kami dun sa sa may yata 'yan, dun sa may Shizuoka. Nung namasyal kami dun, dumaan kasi kami doon sa gubat. Sabi ko sa kanya, kung dito ka sa Japan maligaw, sa gubat sa Japan, talagang patay ka kasi wala kang makain. Samantala sa Pilipinas, pag naligaw ka sa Pilipinas, ang dami mong makakaing prutas, di ba? May mga puno ng saging, may mga gabi, karlang, ganyan, may mga buko. Kabundukan natin ay sagana. So, etong ilog na to mga kababayan, ito yung Talumo River. So, medyo malapit lang din yan dito. Pero hindi naman bumabaha dito sa amin kasi medyo naman yan, pataas. So, safe po kami sa baha. Kaya maganda din itong area namin from Mintal talaga, yung dun sa baba, medyo paangat, pataas pa. So, safe talaga sa baha. Si Mrs. mga kababayan, relaxing na siya. Kasi siya yung naglinis dito sa loob. Tapos ako naman yung naka-assign sa labas. So, na lang siya dito. Map. Tapos, yun, yung mga about dito sa loob, lahat. So, sa kanya yan. So, ako naman, doon ako sa labas kanina, di ba? So, tapos na kami doon. Tapos na kami sa aming trabaho. Naligo na ako. So, goods na, fresh na. Pahinga na ngayon. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung... Ay, nakala. Ano ba to? Ay, sorry po. Ito na. May mga naka-videoke, no? Ganito talaga pag nasa Pilipinas ka ba. May naka-videoke. May mga
Yung tunog ng grinder, yung manok. Ganun talaga pag Pinas. So yan na. So sa susunod naman dito, bala ko talaga dito lagyan to ng mga pananim. Kaso lang talaga wala pa talagang time maghanap ng kung ano yung magandang itanim. Pero dito naman sa harap mga kababayan, ayan, may mga, sa likod to. May mga alagbate. Tinanim nila misis. Tapos dito may mga tanglad. Tsaka alagbate rin. May kamatis. So ito yung sa gilid. Diyan, kalsada na yan. Kalsada na yan dyan. So ito lang yung ko. Yung area ko dito. Pero sana soon itong area na to mabili natin, no? Kasi binibenta din yan mga kababayan eh. So soon para at least madagdag sa investment. So dito sa loob. Itong cabinet ko medyo pa lang yan. Yan yung cabinet ko. Pangit pa. So plano ko dyan palitan ng bago. Yung kagaya kay PB Team Panday. Yung kagaya sa kanya na design. Nag-usap na kami ni Kuya Eder. So nag-usap na kami about dun sa dun sa cabinet. Kung magkano yung yung babayaran. So sabi niya, isasabay na lang namin dun sa paggawa kay Sir Paul para masukatan na din tapos magawa. And then salpak na lang, nilagay na lang 'yan. Mas maganda kasi 'yun kasi nga yun, parang aluminum. Parang ganoon. So hindi siya madaling masira, and then syempre, pag kahoy kasi madaling malata, lalo na pag sa ilalim ng lababo. Ng tubig, so malata. So sayang. So yung yung dito na part nalagyan na sana to. Ayan. Yan sa baba, nalagyan na sana. Kaso lang pagtingin ko medyo siya. Naging marupok na yung kahoy, yung marin. So napag-isipan ko na hindi magandang ipagpatuloy yung ganun. Kasi mabilis na masira. Kasi di ba pag naghuhugas ka ng plato, yung tubig, talsik, natatalsikan kaya sira agad. Kaya yung napagdesisyonan ko na yun na lang yung gagawin ko. So yan mga kababayan, hanggang dito na lang yung ating vlog. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Siguro sa susunod na araw, babalik na yan si Sir Paul. So balik mission na ulit tayo. So ayan, maraming salamat mga kababayan. Hanggang sa susunod. Bye-bye!